Hello mga kaiklabo! Ito na nga yung ating pangalawang bread na ginawa. Ito nga yung nilagyan natin ng hotdog. At kung gusto mo malaman kung paano ko to ginawa, tara at panoorin mo na. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, hinati ko sa 3 yung ginawa kong dough dito. Again, uulitin ko lang ulit yung kwento. Nirest ko yung dough. At after nga natin ma-rest, nag-double size yung dough. Kaya naging ganito na yung ating dough. At kung napanood mo yung una kong video, yung paggawa ko ng soft bread na may cheese, ito na nga yung ating second na gagawin dito sa ating dough. Kaya naisipan ko lagyan to ng hotdog kasi hindi pa ako nakakagawa nito. Actually, nakakagawa na ako ng mga bread pero itong may hotdog, first time ko. Okay, habang ginagawa ko nga tong dough, magkwentuhan muna tayo. So, balik tayo doon sa kwento kung paano nga ba ako natutong gumawa ng bread. 2020 yung nag-start yung pandemic. I think around mga March o April yun. Yun na nagkasagsaga na parang medyo stricto na magpalabas. Tama ba? Around mga April ba yung ganun na nag-start yung sobrang strict yung paglabas ng mga tao? So, since nga yun naghigpit na nga yung paglabas ng mga tao sa labas, medyo nakulong tayo dito sa bahay, di ba? Tapos, may mga time talaga na gusto natin bumili ng tinapay tapos di tayo makabili sa labas gawa ng very strict nga sa paglabas, di ba? Tapos, nagkataon pa na medyo parang nagdudunit tayo ng mga natin, ng mga canned goods, yung mga ganun. So, naisipan ko nga na mag-practice gumawa ng tinapay. Tapos nga, nag-practice muna ako unang gumawa ng mga pandesal. Tapos, dito nga sa aming village, merong parang tinatawag na parang magdodonate ka ng mga pagkain para dun sa mga walang-wala. Tapos, naisipan ko nga na mag-invento, gumawa ng tinapay. Tapos, kahit papaano, di ba, may ma-share ka lang, ganun. So, ito na nga. So, nag-invento na nga ako gumawa ng bread. Tapos, nag-perfect ko naman yung paggawa ko ng bread. Kaso nga lang, hindi nga lang siya ganun ka-toasted kasi nga parang nag-aalinlangan pa ako na ibalik ko siya sa oven. Gawa ng iniisip ko baka masunog, tapos hindi na nila makain, baka tumigas, yung ganun. Pero so far, naging maganda naman yung resulta ng bread ko doon. Yung time na yun ha. At even nagpa-practice pa ako at that time. Kaya parang feeling ko, ay mukhang madali lang pala to gawin. Kaya nagsunod-sunod na yung paggawa ko hanggang sa nag-practice talaga ako. Kahit ano pang mga maisipan ko na gawin na bread. So, gagawin ko talaga yun hanggang sa matuto ako paunti-unti. Promise kapag ka nag-umpisa ka na matutong maggumawa ng mga bread, magkakaroon ka rin talaga ng maraming idea. Tapos magkakaisip ka kung anong pwede mo pang gawin dun sa ginagawa mong dough. Hanggang sa dumami na rin yung mga nagiging idea ko dun sa paggawa ng bread. Kaya ang napaka-importante talaga na kapag gusto mo yung mga bagay, matututunan mo talaga yun. So ayun na nga guys, medyo napahaba na yata yung kwento ko sa inyo. At wait yun na rin yung part 3 neto kasi meron pa tayong recipe na ginawa dito sa ating dough. So ito na nga po yung ating bread na with hotdog. Salamat po sa panonood at sa pakikinig na rin. At hindi pa nga tapos yung ating video na susunod na gagawin ko ulit dito sa ating pangatlong recipe. At wait nyo na rin yung part 3.